San Miguel versus Ginebra. So marami talaga ang nag-aabang sa semifinals between Ginebra at San Miguel. So dalawa sa mga powerhouse teams sa PBA. So hindi po natin maikakaila na ang advantage talaga sa series na ito ay ang San Miguel at ang Ginebra ang underdog. So kapag San Miguel po ang pinag-uusapan, ang unang pumapasok talaga sa ating isipan ay walang iba kundi si Junmar Fajardo. So of course with his 8-time season MVP, and he is currently leading the best player of the conference this Philippine Cup. And posibleng makuha naman niya ang 9 MVP niya dahil nga kung matatandaan nyo, si Junmar Fajardo ay ang nanalong best player of the conference nung nakaraang Governor's Cup. So Junmar Fajardo nga is averaging 17.5 points per game, grabbing 13.1 rebounds and dishing off 3.3 assists per game. Talagang mahihirapan ng Ginebra lalo na kapag kay Junmar Fajardo nagsimula ang play. So through the years, ang nagiging play talaga ng San Miguel Beermen ay post up kay Junmar, and then kapag dumating na yung double team, triple team, ay dyan na naman free up yung floor. At alam na naman natin na puno ng shooters ang San Miguel with Wami Tiongson, Marshall Lassiter, the likes of Don Troliano, Jericho Cruz, Chris Ross, and even CJ Perez na magandang shooting sa 3 points and even sa 4-point shot. So speaking of CJ Perez, he's the leading scorer sa Philippine Cup, averaging 23.4 points per game, 4.9 rebounds per game, 4.3 assists, and 1.8 steals per game. And he is the second leader sa best player of the conference behind Junmar Fajardo. So kilala naman natin si CJ Perez. I mean, mapa run and gun, mapa set plays, hindi mahihiyang mag-take over ng game itong si CJ Perez. So CJ Perez is a kind of ball dominant though nag-average siya ng 4.3 points per game or 4.3 assists per game, pero first option pa din ng San Miguel si CJ Perez doon sa scoring. So last time na magharap nga ang Ginebra at ang San Miguel sa semifinals ay nagwagi nga po ang Barangay Ginebra, of course dahil yan sa magandang performance din ni Justin Brownlee. But this conference, walang Justin Brownlee, natutulong sa Ginebra kasi nga All-Filipino Cup. Though naturalized player natin si JB, pero pagdating sa PBA, import pa din siya. Well, dumako naman tayo sa Ginebra. So sa ngayon, ang inaasahan talaga ng Barangay Ginebra ay si Japet Aguilar na nag-average ng 18.2 points per game, 7.8 rebounds per game, and 1.8 assists per game, at samahan mo pa ng 1 block per game. Pero kapag San Miguel na ang kalaban ng Barangay Ginebra, medyo nagbabago yung stats na yan. So kasi ang pinagtutuunan talaga ng pansin ng Barangay Ginebra ay yung depensa nila kay Junmar Fajardo. At si Japet Aguilar ang number 1 defender talaga ni Junmar. So, maaaring mag-double team ang Ginebra galing sa weak side. Pwede namang mag-double team si Troy Rosario. Depende sa magiging takbo ng play ng San Miguel. So, ganyan ka-dangerous ang San Miguel kasi hindi mo basta-basta pwedeng i-single coverage si Junmar Fajardo dahil dyan sa mananalasa. And unlike nung nasa Ginebra pa si Greg Slaughter or yung even si Christian Stan Hardinger na nakakaya ng Ginebra na mag-single coverage. So, kapag opensa naman, ang Ginebra ang kailangan gawin talaga ni Japet is to take the outside shooting and pilitin niyang mailabas sa shaded lane itong si Junmar kapag consistent na pumapasok na yung outside shooting ni Japet, and ito yung may consider natin na edge ni Japet over Junmar Fajardo. So let's talk about Jamie Malonzo. So si Jamie, dahil siguro sa kakagaling lang niya sa injury, mas komportable siya na tumira sa labas kaysa pumasok sa loob. And kung papasok nga yung mga 3-point shot, mabuti. Kaso, babantayan niya ng SMB. And kailangan talaga ni Jamie sumalaksak sa loob kasi wala namang makakapigil sa kanya sa San Miguel. Unlike noon na may Arwin Santos, ang San Miguel, ang pinakamalapit na pwedeng dumepensa kay Jamie Malonzo ay si Don Troliano. And we all know that Don Troliano is 4 inches shorter than Jamie. And I believe kakayanin din talaga ni Jamie ang depensa ni Don Troliano. So, pumunta naman tayo sa guards. So, number 1 guard nga ng San Miguel ay si CJ Perez, si Wami Tiongson, at si Chris Ross. Pero, hindi pa uhuli ang Ginebra dyan dahil magagaling ang guards ng Ginebra. Well, I'm talking about MVP Scottie Thompson, Stephen Holt, Maverick Ahanmisi, though recovery pa siya from injury, pero magbibigay pa rin niya ng quality minutes. So, Nards Pinto kasama rin, and of course, ang Rookie of the Year strong candidate na si RJ Abarrientos. And of course, ang veteranong si L.A. Tenorio na
kaka-activate lang galing dun sa pagko-coach niya dun sa Gilas Under 16. Pero of course, dito sa palagay ko, ang magkakaroon ng bentahe ang Barangay Ginebra over San Miguel. Ang medyo nakakatakot lang talaga sa SMB ay kapag pumapasok na yung mga 3-point shooting nila. Kasi ang weakness talaga ng Barangay Ginebra ay of course yung perimeter defense. At mapapansin mo na yung mga talo ng Ginebra hindi lang sa conference na to, but for the past conferences na kapag natatalo ang Ginebra, kapag chinap mo yung 3-point conversion ng kalaban, laging double digit. So kailangan din talaga ng Ginebra para manalo sa San Miguel ay magpakita ng consistency galing sa kanilang bench. So number 1 nga dyan si RJ Abarientos na nag-average ng 14.6 points per game, 2.8 rebounds, and 4.1 assists. Maasahan talaga si RJ sa opensa, lalo na sa 3-point shooting dahil mataas ang percentage, pero ang nagiging weakness at naging reliability niya ay pagdating sa defense. Pero hindi biro ang almost 15 points scoring na binibigay ni RJ Abarientos galing sa bench at galing sa isang rookie. So malaking bagay yan, game changer din kasi si RJ Abarientos, pero sapat talaga na 6 man siya ng Ginebra kasi kapag walang mapuntahan ng offense ng Ginebra, kapag pinasok mo si RJ Abarientos, mag-iiba talaga ang tempo ng laro. So sa coaching naman, Coach Leo, siya got 9 championship and he got 4-time Coach of the Year. Samantalang si Coach Tim Cone naman ay may 25 titles and he is a 5th-time Coach of the Year. And alam naman natin na he is the winningest coach of the PBA. And of course, si Coach Tim Cone ay meron pong 2 Grand Slam. Isa po sa San Mig Coffee at isa naman po ay sa Alaska. So, walang duda naman na si Coach Tim Cone ang magiging advantage dito dahil siya nga ang winningest coach ng PBA. Pero kailangan pa din ng game plan ng coach at para masunod sa loob ng court para manalo. So, yan yung magiging advantage ng Ginebra, yung adjustments ng mga coaches. So panoorin natin mabuti at hanggang dito na lang muna at papanoorin natin yung game number 1 sa pagitan ng San Miguel at Ginebra bukas. Game 1 around 7:30 PM. So second game po ang Barangay Ginebra at ang San Miguel Beermen. So panoorin natin mabuti at obserbahan natin kung sino ang magiging advantage at kung sino makakakuha ng game number 1. Ito po ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. Kayo po'y sumusuporta sa aking YouTube channel, ang @WinTV Vlog. And mabuhay po kayong lahat. At maraming salamat sa support. Bye-bye for now.